hindi na masyadong sakit. Tatakbo po ay talagang mararamdaman mo yung sakit. Parang tinusok-tusok mo. May parang bunog dito. Upo tayo. Yan po mga tol. Grabe yun ang enkwentro ko. Mga bagawan yan. Sabi ko po mga baguhan, hindi pa polyphotize yung isipan nila. Hindi pa na polyphotize ni Bagnot siguro yun. Buti na lang nakalayo-layo na tayo doon sa lugar na yun. Yun po pala mga tol. Buti na lang talaga. Hindi tayo naabutan ng mga kalaban yung kasama ng mga baguhan. Hindi nagkakuan pero naka-alerto na po sila lahat. Dami pong kalaban. Yun po mga tol. Good news po itong sasabihin ko po. Na kontak ko po si Brad Buds. Natawagan ko po. Pero hindi po kami nagkausap ng maayos, nagkaintindihan. Kasi yung problema talaga dito sa lugar na ito, sa area na ito ay yung signal po talaga. Sobrang hina po ng signal. Pero okay na po. Salamat po tayo sa Panginoon. Salamat po tayo na nakapag-contact ko po sila, si Brad Buds. Maraming salamat talaga at yun. Nabawi niya po yung cellphone niya po. Nagtaka po ako, kinuntak ko ay nag-ring po. Katagalan ay nasagot po. Kala ko po ay isang bandido yung sumagot. Hindi ako nagsalita bigla. Pinauna ko po siyang pinasalita. Yun po ang nasa isip ko na pag patawag ako sa mga kasama ko ay lagi ko pong naisip na hindi dapat ako uuna na magsalita. Papasalitain ko muna po yung tinawagan ko. Tulad noon kanina, nakontak ko si Brad Buds. Hindi ko inunahan ng pagsasalita. Hindi ako umuna. Hinintay ko na siya yung uuna na magsalita para ma-confirm po natin na si Buds talaga. At yun po, na-confirm ko po na si Brad Buds po talaga yung nakontak ko. Pero yung problema talaga ay hindi talaga kami nakapag-usap ng masinsinan, ng maayos. Kasi yung signal talaga, yun po yung problema dito sa area na ito. Siguro ito sa malayo na ito, siguro sa mga signal malayo-layo na sa siyudad to, sa baryo, malayo-layo na. Matuktok dito pero ito talaga ang problema pag kahit matuktok ay basta malayo-layo ka na sa baryo, sa siyudad, yung signal talaga ang problema. Hindi malakas yung signal. Pero may nasabi si Brad Buds sa akin last part na nag-usap kami, na intindihan ko yung sabi niya po, nandito lang daw siya sa location na ito, malapit-lapit lang, kaya yun po yung target ko ngayon, na puntahan ko siguro yun location na yun. Hanap talaga ako ng paraan, ni-discard talaga ako kung saan yun. Hindi siya nakabanggit kung saan yun, hindi niya na sin sa akin kung saan yung location, pero pilitin ko na mapuntahan yun. Libutin ko po, tingnan ko lang po kung alam ko po yung mga daan niya, yung boots niya, alam ko po yung boots niya, alam ko yung apak nun, alam ko.
kakaiba yun sa mga butas na ginagamit ng mga bandido. Kakaiba yun. Yung gamit namin ay boots talaga. Boots na pang kuwan talaga, pang matagalan, matigas. Baka may makita tayo, may makita ako na bakas ng kanyang mga apak, ay yun po yung una natin na sundan. Pero huwag tayo kapante. Masid pa rin ako palagi. Mahirap na po. Talagang mahirap po talaga sa sitwasyon pag tulad nung nadakip kami, nahuli kami. Talagang napakahirap po sa sitwasyon na mahuli ka ng mga kalaban. Di mo alam kung ano na po ang gagawin mo. Buti na lang talaga na nakahanap ako ng tsimpo. Yun po. Sa swerte na po ay nakahanap ng tsimpo, nakatakas. Yun po si Bro Alpha po ay talagang hindi na po ako nagkuanon, kasi si Bro Alpha talaga ay sobrang malakas yun. Napaka-diskarte po, madiskarte po talaga yun. Ang utak nun ay matalino yun si Bro Alpha. Wag po kayong mag-alala po mga tol. Alam na po ni Bro Alpha kung ano yung gagawin niya. Kasi hindi basta-basta yun si Bro Alpha po. Hindi sa na iniwan ko siya, na talagang nakahanap lang po talaga ako ng tsimpo, kasi alam ko naman na ganun. Hindi pa po ako nasabi sa inyo po. Yung pagtakas ko po talaga ay nasa plano na po talaga yun. Nagpag-usapan namin ni Bro Alpha yung mga ilang araw, na plano na namin yun. Pag may malinlang, pag ihihiwalay kami, malinlang namin yung mga kalaban. Yun po, kasama din po yun sa plano po namin. Si Bro Alpha po yung nagpaplano nun. Hindi ko lang sinabi kaagad sa inyo. Ganun po yung plano. Kasi sobrang hirap po, kasi pagka mamonitor po ako. So, hindi na po tayo matakot ngayon. Kasi yung sabi ko sa inyo, si Bro Alpha ay napakatalino niyan. Madiskarte yan. Napakalakas. May mga gabayan. Naghahanap din po na yun ng tempo. Naghahanap din po yun ng timing. Di magtagal po. Baka hindi natin alam ngayon na araw, natin alam na baka yun, nakadiskarte na yun. Hanap na yun ng paraan. Hindi natin alam. So, alam niya po yung kung ano po yung gagawin niya po. Talagang ganyan po yung isang mandirigma sa ganitong sitwasyon. Dapat talaga ay gamitin yung utak ko. Yun lang po mga tol. Patuloy po ako sa paglalakad po. Sana po ay matagpuan po natin si Barbads. Matagpuan po natin yung location na sabi niya. Hindi yun familiar sa akin yung sabi niya, pero biglaan kasi pong naputol yung pag-uusap namin. Di talaga kami nag-uusap ng maayos. Po. Ang atin lang po ay magdasal na po palagi, manalangin palagi po. Yun lang po ang number 1 po na ating gamitin palagi sa yung Panginoon, yung nasa itaas po. Yun lang po. Lalakad po ako ngayon. Dandahan lang po. Timing lang po tayo. Chimpo-chimpo lang tayo kasi hindi natin alam kung ano ang matutunguhan natin dyan sa paruroonan natin. Baka mayroong mga landmine na nakatanim dyan. Kasi ito na lugar na ito ay talagang napaka-critical po. Hindi natin alam. Hindi natin kabisado lahat yung lugar.
Kaya doble ingat na po lang po ako, triple ingat. Masid-masid lang po. Kailangan talaga minuto ay nagmamasid at hindi tayo padalos-dalos. Tingnan natin yung inaapakan natin. Tingnan natin yung daan. Ano, kasi yung sa ganitong sitwasyon kasi kung ating iisipin, yung paa po namin na isa dito, kaming lahat ay parang nasa hukay na po. Isang pagkakamali lang po ay buhay po yung mawala. Kaya doble ingat po kami palagi. Hindi talaga malikayan, hindi talaga talagang hindi kasi natin hawak po yung kung ano po yung mangyayari sa isang araw. Yun po. Lagi naman po kami nag-iingat, pero hindi talaga natin alam kung ano yung mangyayari sa ating buhay. Yun po, kung sa ganong sitwasyon, kung mahuli, talagang hahanap talaga ng tempo, didiskarte pa paraan para makatakas. Yun po yung nagawa po namin. Yun lang po talaga po mga tol, patuloy po sa isang lakad po. Buti na lang ay nakalayo-layo po kami na ako. Nalalayo po ako sa mga kalaban na nasagupa ko po kahapon. Kaya huwag po tayo padalos-dalos talaga. Masin lang po lagi. At yung kapayas na dala ko po ay nandito pa sa bag ko po. Siguro kakainin ko to mamaya siguro. Bukas pa ako makapagsaing ng bigas ito, makapagluto kasi basa pa po yung mga sanga ng puno. Wala pa po akong lighter na kita. Yung mga bandido na pinatay ko, tinuras ko, walang mga lighter yun, mga baguhan kasi. Sana ay makapantay ngayon ng lighter, makapagsaing. Kasi kailangan na talaga na makakain ako ng kanin para lumakas talaga yung aking pangangatawan. At yung sakit na nandito sa giliran ko po ay hindi na masyadong sakit, pero tatakbo po ay talagang mararamdaman mo yung sakit na parang tinusok-tusok yung may parang bunog dito, pasa, bunog. Hindi siya nagpasa pero parang sa ilalim yung epekto ng paghampas noon hampas ng mga nilo no? Sa ilalim yung malakas na pagkahampas noon. So, sabi ko talagang tiis lang po. Makaraos din kami dito. Masolve din namin ito. Ang kuhan ko po ngayon, focus muna ako po sa paghahanap sa mga kasama ko po. Pero yung mission po talaga namin, yung anak ko at mag-ina ko po, hindi na nawawala sa isipan ko. Pero ang unahin ko po muna, naintindihan ko na po yung unahin ko po na sana ay makita ko po yung mga kasama ko para sa kung ano man ang mangyayari ay sama-sama kami, hindi kami agrabyado, kasi malakas po yung pwersa pag sama-sama po. Sana po ay makita ko kasama. Yun po talaga yung punteriya ko ngayon, yung ngayon, puntahan yung sabi ni Brad Buds, location. Malapit-lapit lang daw yun. Pilitin po natin, puntahan yun. Sikapan po natin. Yan po.
bilis na uga na natuyo na ang mga dahon ng mga damo. Kasi hindi kalakasan yung ulan. Biglaan lang yung ulan na saglit lang. Masid muna tayo. Hindi tayo pwede na dalos talaga. Kailangan talaga ng tempo, timing. Sana ay makakita pa tayo ng prutas dito sa kubat na ito. Madagdagan yung kapayas natin, yung papaya, para pantawid gutom ba. Ang sabi po ni Brad Buds po ay malapit-lapit lang daw po ako sa kanya. Hindi daw po kalayuan. So, pag dito ka sa Mudok, yung malapit dito ay iba sa syudad. Yung malapit sa syudad ay malapit talaga. Pero dito pag sa bundok ay makita mo na parang malapit lang, pero yung lugar kasi kakaiba sa syudad, kakaiba sa city. Yung bundok po, makikita mo na parang malapit lang, pero paglalakbayin mo po, lalakarin mo, napakalapad po. Yung lugar po kasi halos magkapare-pareho lang yung lugar pag nasa gubat ka po. Hindi ka kita ng iba kasi puro damo yung makita mo dito. Yun nga yung sabi ko na pag nandito ka yung malapit ay nasa malayo yun, hindi malapit talaga. Kakaiba yun sa syudad. Sa syudad pag sabing malapit, alam mo na kasi yung patutunguhan mo, alam mo na kung ano, kung makita mo na. Dito hindi mo makikita kasi ang daming puno, daming kahoy, mga damo pa, hindi mo makita kung ano yung nasa unahan. Kaya yan yung sabi ko na talagang mag-ingat po. Masid muna po bago ka lalakad, kasi hindi po natin alam kung ano ang nandyan sa unahan, ano ang sitwasyon, hindi natin alam. Kaya masid muna tayo sa paligid. Pakinggan muna natin yung kung ano yung marinig natin para nakapagsigurado tayo po. Hindi natin alam kung ano yung talagang nasa unahan. Parang may mga nakadaan dito. Ito po yung sinasabi ko, may mga apak. Tingnan ko, parang hindi apak ni Brad Buds to. Hindi lang po. Hanap talaga tayo ng paraan. Abutan natin si Brad Buds.